Nahihirapan ka rin bang magpakain ng gulay sa anak mo? Simula nga nung gawin ko yung recipe na ito, yung anak ko hindi kumakain ng gulay, lagi na itong inire-request. Konti lang ang ingredients ito at talaga namang healthy pa. Meron ako dito ang 4 na pirasong talong at hihiwain lang natin ng maninipis. Kung meron naman kayong food slicer o kaya ay gadgaran, pwede nyong gamitin. Basta nga kung saan kayo makakabilis ng pagtatrabaho, yun ang gawin nyo. Dahil nga sa marami nang nabibiling mga food processor o kaya ay mga slicer. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Pagkatapos yung hiwain yung mga talong, ibabad nyo lang siya sa tubig na malamig para hindi siya mangitim. Ganon din naman ang gagawin natin dito sa 2 pirasong patatas. Katulad lang ng paghihiwa natin sa talong, gagayahin mo lang din kung ano yung pagkakahiwa. Make sure lang na maganda ang pagkakahasa ng iyong kutsilyo para nga hindi ka mahirapan sa paghihiwa nito. At sa mga bata naman na nanonood, I suggest na magpatulong na lang kayo sa mga magulang nyo para hindi kayo madisgrasya o mahiwa. After natin mahiwa ng mga talong at saka ng patatas, magbibiyak lang tayo dito ng 6 na pirasong itlog. Titimplahan lang natin ito ng asin at paminta. Kung gusto nyo naman maglagay din kayo ng garlic powder, nasa sa inyo na yon. Pero kung ayaw mo ng maraming nilalagay o ng mga spices, mas maganda pa. Dahil nga sa healthy ang gagawin nating recipe ngayon. Gamit ang wire whisk, batihin lang natin yung itlog ng maigi. Siyempre, para mas maganda ang resulta, kailangan ay bating-bati. Kung meron ka rin namang egg beater or electric egg beater, mas maganda. At ngayon naman, pwede na nating ilagay yung ating mga hiniwang talong. Dinrain ko lang yung malamig na tubig para nga dito ay hindi na maisama sa ating mixture. At pwede na rin nating isama dito yung patatas. Dinrain ko lang din pala yung tubig nito. Nakita nyo naman at sariwa-sariwa, hindi siya nagkulay dilaw. O yung parang nagiba yung kulay pagkahiwa mo. Mas maganda talaga kung ibababad mo siya sa tubig. Tapos ay haluin lang natin ito ng haluin. Hindi na natin kailangan maglagay ng harina rito. Kailangan lang ay tiyagain natin itong haluin ng haluin para lahat nga ng mga binating itlog malagyan yung ating mga hiniwang gulay. Shoutout po pala kay Rogelio Salvador, kay Bartolome Divine. Salamat din po kay Ma'am Emily Gomez Paz, Mary Tadeo from Parañaque. Shoutout din po kay Kinji Ragrag from Leyte, kay Ma'am Linda Wood from Texas, USA. At sa mga patuloy na nagpapadala ng kanilang mga bituin. Maraming salamat po sa pagka-generosity ninyo. Uumpisahan na nga po natin magsalang ng ating ginawa. Dito nga ay naglagay lang ako ng mantika sa aking kawali habang pinapainit ko naman yon at dito nga sa ating maliit na bowl, naglagay lang ako ng mixture at nilagyan ko nga ng dahon ng malunggay. Para mas equal yung pagkakalagay ko sa dahon ng malunggay, bawat salang doon na lang ako naglalagay ng mga dahon. Sa pagluluto nga minsan maraming procedure pero okay lang yan kahit mapagod tayo. Ang mahalaga ay meron tayong naipapakain na masarap at masustansya sa ating pamilya. Dahil nga sa medyo nagkakaroon na nga tayo ng mga iba't ibang klaseng sakit at prone na nga tayo sa mga ganon, kailangan talaga mag-ingat na lang tayo sa mga kinakain natin. So ganun lang kabilis, biniling ko na nga lang at pinlip ko na lang sa aking kawali. So medyo madali lang naman mag-flip pagka nastig ang iyong kawali. Dahil nga madulas siya at hindi na kumakapit, kaya naman dire-diretso lang at maglagay ka lang na ulit ng konting oil tapos lagyan mo nga ulit ng mixture para tuloy-tuloy lang ang pagkakaluto. So yun, naluto ko na nga halos lahat at ito na nga yung pinaka last batch ng aking niluluto. Basta make sure lang na ilagay mo yan sa strainer para madrain yung kanyang excess oil. Tapos nga yan, ito na nga, tikiman time na. So maraming salamat ulit sa lahat ng nanood at sumusuporta sa ating channel. Sa lahat ng nagko-comment sa ating YouTube, maraming salamat po.